Good morning mga riders. Pasensya na ha, wala pa tayong motor review. Siguro bukas at busy tayo sa trabaho eh. Pero para hindi po sayang ang oras nyo, meron tayong issue na pag-uusapan na pwedeng kapulutan ng aral. Tungkol po ito sa road rage o yung awayan sa kalsada. Mainit na usapin po ito ngayon sa social media at ganoon din po sa balita. Kagaya nga po nung nangyari itong nakaraang araw lang, nagkaroon po ng suntukan at barilan ng mga motorista. Pero hindi na po tayo magbibigay ng mga negative comments na kung sino-sino pa ang sisisihin natin. Nandyan na po yan, nangyari na, pare-pareho nagkamali. May namatay, may nasaktan at may nagdurusa na sa kulungan. Kaya sa pangyayari na po yan, ay kapulutan na po natin ng aral. Okay, bilang isang rider po na gumagamit ng kalsada araw-araw, i-share ko lang po yung experience ko, saka magbibigay lang ng ilang opinion na para makatulong po sa kaligtasan nating lahat. Malaking bagay po yung mabait ka at disiplinado sa kalsada. Alalahanin po natin iba't ibang karakter, iba't ibang ugali po ang mga motorista. Kaya kung maiksi ang iyong pasensya, ay mahirap po, ay away talaga ang kakahinatnan. Pero sa totoo lang po, tao lang tayo, talagang mabilis mag-init ang ating ulo, lalo na't may mga kasabay tayo ng mga reckless drivers saka kamote riders. Lalo na po kung nagkasabitan ng sasakyan. Iwasan natin yung magsigawan, magmurahan, mag middle finger. Yan po ang nagtitrigger ng galit ng mga tao eh. Lalo na kung tayo ang may mali, tayo na magpakumbaba, hindi yung tayo pa yung galit at parang tayo pang mananakit. Madadaan pa naman din po sa magandang usapan. Ako naman po naniniwala na mas marami pa rin po ang mabait sa kalsada. Maikwento ko lang po yung karanasan natin. Nakabangga po tayo ng isang motorsiklo. Wala tayo sa sarili, malalim ang iniisip. Ayun, nakatigil pala, hindi ko napansin. Nadanggi ko siya, na yanig tuloy yung driver. Niyapos ko na kagad. At nakita ko parang may bubunutin. Tayo na po napakumbaba. Siyempre tayong may mali. Hinimas-himas ko yung likod, humingi tayo ng pasensya. Kasi yun po ang mapapakalma dun sa tao na yung nabangga. Buti na lang at mabait talaga yung nabangga natin at okay lang sa kanya, hindi naman siya nasaktan. At tinignan natin kung may damage ba yung kanyang tapalodo sa likod. Buti na lang at hindi nasira at wala tayong panggastos dun sa damage kung nagkataon. Pero kung naka-damage tayo o nakasira naman, syempre dapat natin pagawa yun. Dahil yun po ang magbibigay sa atin ng lesson na sa susunod dapat talaga mag-ingat na. Lalo yung ganun mga nakatigil po, always keep distance para hindi tayo mabigla pag tayo mabilis magpatakbo. Pero naalala ko mga riders, isa pang aksidente, may nabangga rin ako pero hindi na ako siningil. Dahil ako mas malala ang tama, bumangga po tayo sa dump truck. Ganon din po sitwasyon, nakatigil pala yung truck. Ayun, puyat tayo na wala sa sarili. Ayun, bagong bago yung ating Honda Click noon, tandang-tanda ko pa, pasag yung headlight. Inabot po ng 4,000 yung isang set ng headlight. Kaya ayun, aray ko. Kaya maging listo po tayo talaga sa pagmamaneho. Hindi ho biro-biro ang gastos, buti hindi tayo nasaktan. And then isa pa pong paalala, tayo pong mga naka-motor, naka-tricycle or e-bike, tandaan po natin na pag gantong nasa highway po tayo, manatili po tayo sa right lane, dito lang po tayo sa kanan. Kasi hindi ho natin masasabi, mamaya may rumaragas ang mga sasakyan, nagmamadali, masagi tayo, sasabihin natin ginit-git na tayo. Pero para nga maiwasan po yung ganun, dito tayo lagi sa kanan, manatili po tayo dyan. Pero pag libre na po, ayun, pwede na natin gamitin yung fast lane. Kaya number 1 pa rin po talaga ang disiplina sa kalsada. Yung strict implementation po ng mga rules dito sa kalsada dapat po talaga masunod. Kasi ang gobyerno naman natin, kumpleto naman yan ng pagpaparemind sa atin. Yun nga lang, hindi tayo nila pwedeng bantayan minuminuto. Kaya dapat po talaga tayong lahat ng motorista ay maging maayos sa kalsada. Then may dagdag ko rin po, ilang beses na rin tayong binangga ng kapwa nating motorsiklo, yung mga kasukasunod nating motor. At dahil humingi naman ng dispensa, ay pinabayaan na natin at nagmamadali, papasok ata sa trabaho. Yun lang, pagdating ko dun sa akin pagtatrabahuan naman, napansin ko yung axle cap natin sa rear tire ay nabali. And then isa pang motor, ganun din, binangga tayo sa likuran. Paglingon ko, ako mag-ama, gahatid ng estudyante sa school, parehong walang helmet. At ayun, hindi siya marunong mag-keep distance. Ayun, paalala lang po lalo't may kasama tayong bata na nasa harapan, lagyan natin ng helmet kasi pwede siya maumpog pag biglang prenong ganun. And then pagtingin ko nga dun sa ating turning signals,
sa rear, tanggal. Buti na lang flexible siya, mabilis ibalik. Kaya humingi rin naman ng pasensya yung tao. Kaya okay lang. Give and take na lang tayo. And then ito yung matinding bumangga naman sa atin. Ang bilis din ng takbo niya. Mayroon namang pedestrian lane, may tatawid. Hindi siguro niya napansin. Ayun, tinumbok tayo. Nagtataka naman ako, ang lakas ng impact. Pagtingin ko sa ating motor, wala naman damage. Kaya lang, nung nakita ko yung paa niya, dumudugo na. Mukhang mayroong sumuot dun sa kanyang hinlalaki, sa kuko. Kaya yun mga riders, maging lesson sa atin. Magsapatos po tayo tuwing magmumotor tayo. Lalo na't kung mabilis tayo magpatakbo. And then maging aware po tayo sa mga pedestrian lane. At isa pa pong importanteng bagay, yung tamang paggamit po ng ating mga turning signals. Kagaya po na na-encounter natin sa isang intersection, yung tricycle po doon sa kabilang kalsada ay naka right turning signals. Tayo naman po ay magle-left turn. Dahil sa naka right turn siya, dumiretso na tayo. Ayun, babanggain tayo at siya pa ang galit. Nung tinuro ko na naka turning signal siya, ayun, tumahimik na. Na-realize niya na siya pala ang may pagkakamali. Kaya another lesson learned, patayin po natin yung ating turning signals kapag hindi na natin gagamitin para maiwasan po ang confusion sa mga sumusunod sa atin o yung nasasalubong natin. Sige mga riders, hanggang dito na lang po. Pero magpapagas muna tayo dito po sa Uno Fuel Station. Update ko po kayo sa presyo nila as of April 2, 2025. Ayan, sa premium po ang kanyang price ay nasa 54.06 per liter, 53.06 naman po sa unleaded, and then 50.90 naman po sa diesel. Sige mga riders, like, comment, and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.